274.926 to be exact. Yung 272.333, it's under the Department of Public Works. While the remaining 2.593 billion po is under the Metro Manila Development Authority. Okay, these projects po, as I mentioned, Magandang araw mga kababayan. Nako po, siguradong uusok sa galit itong si Martin Romualdez. Bakit nga ba? Dahil ayon po kay Secretary Amina Pangandaman ay hindi daw muna pagbibigyan itong AKAP ngayong taong budget na 2026 dahil limitado lamang ang budget mga kababayan. Mukhang wala po silang magagamit para sa kanilang pagpapasikat, sa kanilang nasasakupan at mukhang wala po silang pagkakitaan dahil ayon po sa ating mga kababayan, mas malaki pa yung mga napupunta sa kamay ng mga politiko kaysa sa nakukuha nilang ayuda. Imagine mo, pinaimbestigahan nakaraan yan sa Senado, nasa 10,000, minsan kalahati lang o minsan 3,000 lang ang kanilang nakukuha mula po sa 10,000 na ayuda. At ang malaking tipak ng ayuda ay napupunta po dito, no, sa mga alipores ni Martin Romualdez. Nako po mga kababayan natin, no, hindi kaya ngayon lang ito dahil hindi pa nagsimula itong budget. Kumbaga, ano pa lang, turnover pa lang ng National Expenditure Program. Alam natin yung AKAP is insertion yan, mga kababayan natin. Makakasigurado kaya tayo na walang insertion sa AKAP? Tingnan natin, mga kababayan. Anyway, no, ang patuloy na iniimbestigahan ngayon yung flood control, mga kababayan. Siyempre, no, hanggang ngayon hindi pa nare-resolve pa kung sino nga ba yung kumikita dito po sa billion-billion na pondo ng flood control, mga kababayan. Pero alam nyo po ba, no, na binadgetan na naman ng 274.926 billion itong flood control project, mga kababayan natin. Hindi pa na-resolve ha. So, taon-taon nagbabudget po ng mahigit 200 billion ang gobyerno natin para sa flood control. Ito, panoorin nyo po ha, para magkaroon tayo ng confirmation sa tunay na budget nitong flood control sa national expenditure. Dadaan pa yan sa plenary at katramahan, no, ni Martin Romualdez. Project, what we have for 2026 National Expenditure Program is 272.3 billion pesos po. 272.3. Tama. Wait lang. The total is 274.926 to be exact. Yung 272.333, it's under the Department of Public Works. While the remaining 2.593 billion po is under the Metro Manila Development Authority. Okay, these projects po, as I mentioned kanina, ito po mga programa na to ay pinopose nung dalawang ahensya. So when we went through the budget preparation po, we asked them dun sa aming budget call na dapat pinagplanuhan, hindi lang walang plano, pero may proper planning at may corresponding FS and studies, yung mga flood control projects. So may proper planning na daw po ngayon, mga kababayan po natin. So ngayon po sila gagawa ng proper planning, pero yung mga nauna nilang flood control, walang kaplano-plano, basta't pinunduhan lang. Sana all na nakapasok sa Department of Public Works and Highways at MMDA. So expect them to fully complete and tama po yung mga lugar na pinaglagyan nila ng flood control projects. Maybe yes, it's another Bodol project na naman. It's another Bodol flood control na naman, mga kababayan po natin. Ayan po yung aasahan natin dito, no? Kasi kumbaga, ito nga ngayon, wala pa nga napangalanan si Marcos Jr. kung sino-sino po yung mga involved na mga kongresista dito po sa mga issue, mga kongresista na kontraktor. So, tahimik pa rin. At mukhang mabagal, no? Itong investigation ni Marcos Jr. Mukhang hanggang ata ito sa katapusan ng kanyang termino. At siyempre may nakikita na po tayo na gagamitin nila na collateral damage, no, yung ilaglag muna pansamantala para sila ay makaligtas, no. Sakripisyo muna nila yung ilang kaalyado nila
para lang sila po ay malinis ang kanilang madungis na pangalan. So, ngayon, kita nyo naman, no? Imbis na pag-aralan sana ito, no? At sisingilin yung mga nagnakaw nitong mga flood control. At yun sana yung ipapatayo ng mga flood control. Mukhang malaki na naman yung budget, 274 billion. So saan na naman ito ipapagawa? Naalala nyo ba nung sinabi ng isang gobernador sa Bulacan, no, na nagulantang siya dahil yung sinasabing flood control project sa kanyang lugar ay umabot ng mahigit 600. Pero nagtaka po siya, no, na wala po siya nakikita ng mga flood control project. Okay, so ito po mga kababayan po natin, no, dagdag update natin dito, no? Habang dinadagdagan po nila at pinapalubo yung budget, no? Lumulubong budget taon-taon ng ating gobyerno, no? Lalo naman lumalakas at lumalaki po yung ating utang. Dahil ayon po dito kay Secretary Amina Pangandaman ay aabot umano ng 19 trillion. Take note, ha? Ulitin ko po. Aabot umano ng 19 trillion ang magiging utang ng ating bansa pagdating ng 2026. Grabe, no? Kasi po, alam nyo na budget sila, pero hindi po sapat ang kinikita ng ating gobyerno sa ating ginagastos. So, correct me if I'm wrong, no? Yung pagkakalam ko sa budget nila for 2025, no, ay nagkaroon po ng utang or kakulangan, no, sa kinita ng gobyerno at kailangan pang mangutang ng I think 1.4 trillion para mapunuan ang kabuuang budget sa taong 2025. And probably, mukhang ganyan pa rin ang kanilang uutangin, kaya papalo po tayo ng 19 trillion. Grabe, no? Akala ko ba pinagmamalaki ng tagapagsalita ng Palacio de Folboron na talagang tumataas yung ating ekonomiya. Tumataas yung ekonomiya, marami yung investors na pumapasok sa ating bansa, dumadami yung trabaho, mukhang kabaliktaran po yung tunay na nangyayari, mga kababayan po natin. Kawawa po yung mga susunod na henerasyon at kawawa din po yung susunod na presidente dito po kay Bongbong Marcos. Ang laki ng inuutang ng ating gobyerno pero wala po tayo nakikita malalaking proyekto. Kaya lagi yung challenge ko sa aking mga tagapanood, lalo na po yung mga taga-suporta ng administrasyon. Sabi ko, kung talagang sinasabi nyo maganda ang administrasyong ilo, maglatag kayo ng mga proyekto na kanyang nagawa. Yung hindi yung continuity, ha, yung talagang sinimula niya, siya talaga yung namuno, siya talaga yung gumawa. Wala po eh. No, halos yung continuity ngayon is ang bagal pa ng galaw. Lagi nila sinasabi may problema sa right of way, no? Pero imagine mo, 2 years, 3 years, halos hindi umuusad ang proyekto. So yung mga na-accomplish lang na mga proyekto, ayun pa yung sinimulan ng nakaraang administrasyon. Pero grabe po sila manira sa mga Duterte at sinisentro po ng kanilang mga investigation ay yung mga programa ng nakaraang administration. Kagaya po ng Dolomite. Tandaan natin mga kabayan, sabi ng mga expert, hindi po ang Dolomite ang rason ng pagbaha sa Kamaynilaan, kundi kawalan ng plano ng flood control, mga kababayan. Pero, sinasabi nila ngayon, may plano na yung flood control na binadgetan nila ng 274.926 billion. So, sino-sino na naman kaya yung mga kontraktor na kongresista yung mga kuha ng mga proyekto na yan? Tuluyan na kaya nilang malinis at maayos yung pagpapa-implement ng proyekto na yan? At ano ang mangyayari doon sa mga maanumalyang proyekto sa flood control? Kalimutan na lang dahil may bago ng budget para mapagtakpan ang kapalpakan. So, pinunduhan nila ng 274 billion at yung hindi pinagawa ng mga flood control, baka itong budget na ito na 274 billion kanilang gagamitin sa pagpapagawa ng mga hindi napagawa ng flood control. So, paano yung mga ninakaw? Paano yung mga binulsa ng mga nakaraang taon? Tingnan natin kung talagang may imbestigahan niya ni Marcos Sr. at mapapanagot ang mga involved. So, for now, yan lang muna. Maraming salamat po. And paki-like na lang. And bukas din ang ating comment section para sa inyong komento at opinion. Mga kabayan. Maraming salamat.